Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. Anyway, yung itatanong ko talaga para kay Luis kanina, sinagot na niya kanina lahat yung anong pwede niyang gawin, anong magagawa niya. So, ang parang gusto ko na lang itanong ngayon, ano yung palagay mo will be the hardest part of being a public servant? Wow, good question. Siguro the hardest part is sa public service kasi napag-usapan naman namin, alam naman natin na hindi siya madali in general. Na marami kang makakahalubilo, marami kang makakausap, pero pinakamahirap siguro is finding the balance para sa lahat ng gusto. Kasi certain sectors, for example, may mga sector na may hinihingi, tapos hindi mo pa nabibigay, may kabilang sector na humihingi ng kanilang tulong, ng kanilang assistance, ng kanilang proyekto. Para sa akin, ang pinakamahirap is marami kang gustong gawin sa Batanggenyo o para sa Batanggenyo. Pero to be perfectly honest, syempre limitado ka rin sa budget mo. Limitado ka rin sa pwede mong magawa. Kaya nga kagaya ng sinabi ni Kong Marvy, napakagandang pagkakataon na to para sa Kapitolyo dahil meron tayong tulong mula sa nasyonal na hindi lamang nagsisimula o nagtatapos mula sa Secretary of Finance dahil marami tayong mga congressman na Batanggenyo na magtutulong-tulong palalo. So, pinakamahirap isusubukan mong isatisfy lahat ng mga distrito, lahat ng mga barangay, pero pinakamaganda is alam ko, pag magkakasama kami, hindi ako mag-isa na magsiservisyo sa Batanggenyo. Ang galing-galing na, grabe. Ang galing-galing. May I add? Of course. You know, what's hard also in politics sometimes is damn if you do, damn if you don't. You do good, may sasabihin. You do bad, may sasabihin sa iyo. Pero you know, para pagkatiwalaan ka ng tao at maniwala sa iyo, palagay ko yun ang priceless, yun ang fulfillment, at yun ang legacy mo ng walang camera. So I guess sa experience ako for 24 years, yun yung medyo hardship, pero yung fulfillment naman serving our people who are in need, na pag nagpasalamat sa iyo, halos mamatay na hindi mo naman pera yung ginastos. Yung bagay na yon sa naramdaman ko, priceless yun. Hindi mababayaran yun ng pera. At yun ang pinaliwanag ko sa mga anak ko. Once, kasi galing kami showbiz, once you see the reality of life, it's different. You will value your life and you will know how blessed you are pag nakita mo na ang totoong buhay ng mga tao. At kung yung dalawang anak ko'y mararanasan yan, palagay ko yung fulfillment ng buhay nila may enhance pa at mabibigyan nilang importansya ang buhay nila and at the same time ang buhay ng ibang tao. Thank you na mababawasan ng mga showbiz words mo, mga hostings mo. Actually, nakapag-tape na kami, Kuya Eugene, ng finale episode ng Rainbow Rumble. Oo, nakapag-tape na. At ngayon pa lang, actually, to be honest, lahat naman tayo, matatandaan na rin naman dito, nagpaalam na kami. Katunayan, marami din sa mga endorsements ko ang hindi na nag-renew. Ganon agad-agad nung naisipan namin, nung pag-file ko. Isa yun sa mga sinabi ni Govie nung unang usapan pa lang namin, kumakain kami. Sabi niya, anak, alam ko ang industriya. So, maniwala ka na the moment na mag-announce ka at lahat-lahat, maniwala ka sa hindi, kahit mga endorsements mo mawawala, aatras. Katunayan na sa 3 o 4 ng endorsements ko, ang nag-pull out na. So sabi ko naman, oo, naiintindihan ko rin naman yun, yung income ko rin. Siyempre, tatamaan naman talaga. Sabi nga ni Govie, which ramdam ko to, simulat sa pool. Sabi niya, anak, mabawasan ka man ng commercial, mabawasan ka ng endorsements, mas masarap tulog mo dahil may marami kang natutulungan na tao. Maraming salamat. At ano lang, last lang. Siyempre si Jessie, yes. Magiging active na rin sa politika, di ba? Hindi may iwasan dahil parang second lady of Batangas. Handa ka na bang magsalita bilang second lady ng Batangas sa maraming tao? Gusto ko lang i-share bago siya sumagot may mga ikot po kami sa ibang mga bayan, sa ibang mga lungsod. Mas malakas pa yung sigaw niya kaysa sa akin. So ngayon ang iniisip ko, baka pwedeng ihabol sa Comelec, pangalan na lang niyang nasa balota. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon lang po ako babate. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating media family. Sa lahat po nandito, Happy Barako Fest! For me po,
natin lahat, artista po ako. Matagal nyo na rin po ako nakikita kahit bata pa ako. Pero right now po, this is the season na susuportahan ko po ang aking asawa 100%. Siyempre po, nanay na rin po ako and I worry about my daughter's future also. So, gusto ko po yung kakalakihan niyang environment. Siyempre, ang ating bansa, ang ating probinsya din. Sana po maganda yung kakalakihan niya. So, nung totoo po yung nagkaiyakan po kami dati, sabi ko nga po sa kanya nung magnobyo pa lang po kami, ay naku, pag tumakbo ka, hihiwalayan talaga kita. Eh, nasa na po tayo ngayon? Magkasama pa rin po tayo ngayon. Nakilala ko po si Luis, kakaiba po ang puso ninyo. At ang puso nito, alam niyo po lahat to, kahit po nung nasa showbiz pa lang po, tumutulong po ito ng hindi nagpapasabi ng pangalan. Minsan nga po, kahit kulang na lang pagkasigawan ko pa po, si Luis po yan, si Luis po yan. And yun pa, hindi po natatapos yung, kumbaga po, pag tumulong siya, tapos na doon, hindi po, chine-check pa po niya kung okay pa po yung tinulungan niya, kung tuloy-tuloy po ba yung assistance and everything. So sabi ko po, he has the heart. And of course, we all know naman na he's very smart. And kanino pa po ba magmamana at sino pa po ang magtuturo? Kundi ang ating governor. Governor ang aking momski. Kaya po, sana mapagbigyan po. Ang tanging hiling ko lang po ay sana magtuloy-tuloy lang ang aking suporta sa kanya. Hanggang makakaya ko po, kahit hatiin ko po katawan ko, sasamahan ko po siya sa lahat bilang asawa niya. Maraming salamat. Thank you very much, Sir Brian. Thank you. Yung kasunod lang po, kasi pangatlong beses ng Barako Fest. So ano po yung measurable na impact sa city para ulitin siya? Ayan, so actually po, talaga right now, yung flourishing of businesses, not just in Lipa, but actually in Batangas. Ang Batangas... Dito kami last year, parang kitang-kita yung difference kung gaano ko magaling mag-Tagalog ngayon. Anong ginawa mo lang? Preparation for the candidates. Sorry po, ano po? Anong naging pagbabago? Paano ka gumaling mag-Tagalog? And anong preparation mo rin for this candidates? Pinalayas namin. Sa totoo lang po, sige, subukan mo Tagalog. Sa totoo lang po, dahil sa mga kasamahan ko po, palagi ko po sila sinasama, yung team Bagong Lipa, pati na rin po yung aking mga magulang, aking kuya sa mga ikot. At siguro natututo naman po ako by experience, pag-usap sa mga tao, pati na rin sa mga tanong ng ganyan po. At yun lang po. Maraming salamat na napansin niyo po. Pero kailangan ko pa mag-ensayo, kailangan ko matuto. Pero maraming salamat. Thank you. Kasalanan po ng mga kapitan niya. On GovV's behalf, sa lahat ng mga kasamahan natin from the press, na nung bata pa lang ako, nandun na kayo sa bahay namin. Kinakausap si Mommy. Nakaedad na ako, nasa industriya na ako. Pagka may mga bago akong TV show, game show, o may bagong pelikula, kayo pa rin ang aking mga kasamahan. Ngayon naman ako'y nangangarap mga lingkod bayan, kayo pa rin ang aking mga kasamahan. Kaya naman, na-miss ko kayo. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Love you all. Ayan, anything?